Maligayang pagdating sa P6. Sa katunayan, ang nagniningas na pagnanasa ay may mga tusong paraan ng pagbabago ng sarili sa pisikal na katapat nito. Gusto ni Blair ng pangkalahatang pagdinig, ngayon ay mayroon na siya. Siya ay isinilang na may kapansanan na maaaring magpadala ng isang taong may hindi gaanong malinaw na pagnanais sa kalye na may isang bundle ng mga lapis at isang tasa ng lata. Nangangako na ang kapansanang iyon na magsisilbing daluyan ng pagbibigay ng kapaki-pakinabang na serbisyo sa milyon-milyong may kapansanan sa pandinig at kapaki-pakinabang na trabaho para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay sa sapat na kabayaran sa pananalapi. Nabigyang katwiran niya ang kanyang kapital sa pamamagitan ng pag-akay sa kanya na maniwala na ang maliit na white lie na itinanam ko sa kanyang isipan noong siya ay bata pa, ay gagawing malaking asset ang kanyang pagdurusa. Tunay nga, wala, tama o mali, ang makakapagpatupad ng pananampalataya at nag-aalab na pagnanasa. Ang mga katangiang ito ay libre para sa lahat. Sa lahat ng aking karanasan sa pagharap sa mga kalalakihan at kababaihan na may mga personal na problema, hindi pa ako nakahawak ng isang kaso na tiyak na nagpakita ng kapangyarihan ng pagnanais. Ang mga manunulat kung minsan ay nagkakamali sa pagsulat ng mga bagay na mayroon silang ngunit mababaw o napaka-elementarya na kaalaman tungkol sa. Ako ay mapalad na nagkaroon ng pribilehiyong subukan ang lakas ng kapangyarihan ng pagnanasa sa pamamagitan ng pagdurusa ng sarili kong anak. Marahil ang karanasan ay kasing kalooban ng pagdating nito, dahil tiyak na walang mas handa kaysa sa kanya na magsilbi bilang isang halimbawa ng kung ano ang mangyayari kapag ang pagnanais ay inilagay sa pagsubok. Kung ang inang kalikasan ay yumuko sa kalooban ng pagnanasa, makatuwiran ba na ang mga tao lamang ang makakatalo sa nag-aalab na pagnanasa? Kakaiba at napakatinding kapangyarihan ng isip ng tao. Hindi namin nauunawaan ang paraan ng paggamit nito sa bawat sitwasyon, bawat tao, bawat pisikal na bagay na maaabot nito bilang isang paraan ng pagbabago ng desir sa pisikal na katapat nito. Marahil ang siyensya ay magbubunyag ng misteryong ito. Naikinintol ko sa aking anak ang pagnanais na makinig at magsalita tulad ng sinumang normal na tao na nakikinig at nagsasalita. Natupad na ang hiling na iyon. Itinanam ko sa kanyang isipan ang pagnanais na gawing pinakadakilang pag-aari ang kanyang pinakamalaking kapansanan. Natupad na ang hiling na iyon. Hindi mahirap ipaliwanag ang mga pamamaraan ng paraan kung saan nakamit ang kamangha-manghang resulta na ito. Ito ay binubuo ng tatlong tiyak na katotohanan. Noong una, hinaluan ko ng pananampalataya ang pagnanais para sa normal na pandinig, na ipinasa ko sa aking anak. Pangalawa, ipinaalam ko sa kanya ang aking pagnanais sa lahat ng posibleng paraan na magagamit sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap sa loob ng ilang taon. Pangatlo, naniwala siya sa akin. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, dumating ang balita ng pagkamatay ng kalabaw. Schumann Henkch. Ang isang maikling talata sa isang dispatch ng balita ay nagbibigay ng pahiwatig nito. Kamangha-manghang tagumpay ng isang pambihirang babae bilang isang mang-aawit. Sinipi ko ang talata, dahil ang pahiwatig na nilalaman nito ay walang iba kundi hangarin. Sa unang bahagi ng kanyang karera, si M. Bumisita si Schumann Henkch sa direktor ng Vienna Court Opera upang subukan ang kanyang boses. Gayunpaman, hindi nila ito sinubukan. Pagkatapos ng isang tingin sa kakaiba at hindi maganda ang suot na dalaga, napakamalumanay niyang sinabi, sa ganyang mukha at walang personalidad, paano ka makakaasa na magtagumpay sa opera? Mabuting anak, sumuko ka na sa pag-iisip. Bumili ka ng makinang panahi at magtrabaho ka. Hindi ka kailanman magiging mang-aawit. Hindi kailanman masyadong mahaba. Ang direktor ng Vienna Court Opera ay maraming nalalaman tungkol sa pamamaraan ng pagkanta. Hindi niya alam ang kapangyarihan ng pagnanais, na ipinapalagay ang mga sukat ng pagkahumaling. Kung mas alam pa niya ang kapangyarihang iyon, hindi siya magkakamali ng paghatol sa talento nang hindi ito binibigyan ng pagkakataon. Ilang taon na ang nakalipas, isa sa mga kasamahan ko sa negosyo ang nagkasakit. Sa paglipas ng panahon ay lumalala siya at sa wakas ay dinala sa ospital para sa isang operasyon. Bago siya pinasok sa operating room, tiningnan ko siya at nagtaka kung paano matagumpay na nagawa ng isang kasing payat na tulad niya ang isang mahalagang operasyon. Binalaan ako ng mga doktor na walang pagkakataon na makita ko siyang buhay muli. Ngunit iyon ang opinyon ng doktor. Hindi ito ang opinyon ng pasyente. Huwag kang mag-alala,
Chief, aalis na ako dito sa loob ng ilang araw, tahimik niyang bulong bago bumaba sa manibela. Naawang tumingin sa akin ang attending nurse. Ngunit ligtas na nakarating ang pasyente. Nang sabihin at tapos na ang lahat, sinabi ng kanyang doktor, walang nagligtas sa kanya kundi ang kanyang sariling pagnanais na mabuhay. Hinding-hindi siya makakalagpas kung hindi siya tumanggi na tanggapin ang posibilidad ng kamatayan. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagnanais na sinusuportahan ng pananampalataya, dahil nakita ko ang kapangyarihang ito na nagangat ng mga tao mula sa pinakamababa tungo sa mga lugar ng kapangyarihan at kayamanan. Nakita kong ninakawan nito ang mga libingan ng mga biktima nito. Nakita ko ang mga lalaki na kumilos bilang mga daluyan upang magsagawa ng pagbabalik pagkatapos matalo sa isang daang paraan. Nakita kong nagbibigay ito ng normal, masaya, matagumpay na buhay para sa sarili kong anak, kahit na ipinadala siya ng kalikasan sa mundo ng walang tainga. Paano magagamit ng isang tao ang kapangyarihan ng pagnanasa? Ang sagot dito ay ibinibigay sa mga susunod na kabanata ng aklat na ito. Ang mensaheng ito ay ilalabas sa mundo sa pagtatapos ng pinakamahabang, at marahil, ang pinakamapangwasak na depresyon na nakilala ng Amerika. Makatuwirang ipagpalagay na ang mensahe ay tatatak sa maraming nasugatan ng depresyon, sa kanilang mga kapalaran, nawalan ng kanilang mga posisyon at kailangang muling ayusin ang kanilang mga plano at magsagawa ng muling pagbabalik. Nais kong iparating sa kanila ang pag-iisip na ang lahat ng mga tagumpay, anuman ang kalikasan nito, o anuman ang layunin nito, ay dapat magsimula sa isang matinding, nagninangas na pagnanais para sa isang partikular na bagay. Sa pamamagitan ng ilang kakaiba at makapangyarihang prinsipyo ng psychic chemistry, na hindi pa niya naipahayag, ang kalikasan ay nababalot sa udyok ng matinding pagnanais para sa isang bagay, na hindi nito kinikilala ang gayong katagang imposible at nabigo sa anumang gayong katotohanan. Malapit nang itutuloy ang Chapter 3.